Sa kabila ng masakit na alaala ng bagyong Yolanda, lakas loob pa rin hinaharap ng mga sinasalantang o ng sinalantang residente ang buhay pagkatapos ng trahedya. Ito'y dahil sa kaugalian ng mga Pilipino na patuloy na pagbangon matapos madapa. Narito ang ulat ni Sweden Velado. Yung mga kahoy, nangatumba, yung bahay nasira. Balik tanaw sa mahigit 360 araw, sari-saring kwento ng pagbangon, katatagan ng loob at tibay ng pananalig sa Diyos ng mga Pilipino ang aking personal na nasaksihan matapos hagupitin ng bagyong Yolanda ang ilang lalawigan ng ating bansa. Isa na rito ang Tacloban. Sa tindi ng hampas ng hangin at buhos ng ulan, nawasak ang buong bahay at lahat ng kagamitan ng pamilya Pilapil. Tanging larawan nilang mag-anak ang kanilang naisalba. Subalit sa kabila ng trahedya, namumutawi pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi dahil buo pa rin sila at sama-sama nilang itatayong muli ang kanilang bagong tahanan. Maging sa maliit na bagay tulad ng napulot na sirang gitara na ipahayag ng pamilyang ito ang kanilang pasasalamat sa Diyos para sa kanilang pangalawang buhay at pag-asang mahanap ang nawawalang kamag-anak. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat Bagamat masasakit na alaala ang iniwan ng trahedya, lakas loob pa ring hinarap ng ating mga kababayan ang bukas sa paniniwalang sa patuloy na pagdaloy ng panahon, unti-unti nilang malalampasan ang pait na idinulot ng kahapon. Tunay ngang kahit ano pang sakuna, maging ang pinakamalakas na bagyo sa ating kasaysayan tulad ni Yolanda, hindi kayang tibagin ang puso at pamilyang Pilipino na matapos madapa, babangon din. Tindog, Tacloban! ay walang katulad. Tindog, Tacloban! Ay di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.